teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maglilingkod, maglilingkod, maglilingkod ako sa iyo. Good morning, Jesus. Magandang umaga po sa aming mga, anong tawag dito, mga katipan tuwing araw ng Sabado na laging naririyan kasama namin upang makiisa sa isang bahagi ng ating buhay Kristiyano na mabigyan ng luwalhati ang ating Panginoon. At muli, kung napansin nyo, ay wala akong katabi pero merong nasa screen at malalaman nyo kung sino siya mamaya kasi laging nababanggit ang pangalan niya sa GMJ. Pero ngayon lang natin siya, ngayon nyo lang siya tunay na makikita at makikilala. And I think it's going to be an interesting conversation because yung kausap natin, nasa Japan. Ayan, wala po siya dito sa Pilipinas. Pero bago tayo dumako dyan, tayo po ay manalangin muna. Muli, Ama, maraming salamat for the opportunity and open doors for us to really manifest and demonstrate how wonderful you are, how powerful you are, how gracious you are to your people. At sa umagang ito, kasama ng aming kapatid, samahan niyo kami upang ang bawat salitang lumabas sa aming bibig ay maging kasiyasiya sa iyong harapan. Kayo po ang magabay sa lahat ng aming pag-uusapan at muli po kayo ang maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so sa umagang ito, ang kasama natin ay si Sister Richelle. At siya ay nasa Japan. Sister Richelle, anong lugar sa Japan? Sa ano po, Kanagawa po. Kanagawa. Ayan. Kanagawa. Okay. So, bati ka muna, Sister Richelle. Bati mo yung mga nanonood. Good morning, Jesus po. Ako po si Sister Richelle na lagi pong nababanggit na Sister Richelle in Japan. Ayun po. Ako po yan. Ako po si Sister Richelle ng Japan. Ayun po. Kumusta po? May bago kang tatak, Sister Richelle ng Japan. Okay. Opo. So, siya ay, kumbaga, avid talagang viewer, especially para sa kanya, no? Na nasa Japan siya. So, sige, Sister Richelle, kanina nagkikwentuhan tayo, nabanggit mo na nag-umpisa kang dumalo sa mga gawain nung ikaw ay nandito pa sa Pilipinas. And konting kwento nga, anong grupo, anong year,
paano ba nagsimula at paano ka naging napasama sa gawain? Go ahead. Apo. Ano po, 2012 po, yung una pong naka-attend ako ng prayer meeting sa APG po, yung Andres Prayer Group po. Mhm. Bali, ang ano po nun, kaka-resign ko lang po dati sa trabaho po. Sa Okay. trabaho ko po dati dyan sa Pilipinas. Kumbaga, nung time po na yon, may pinagdadaanan po ako sa buhay. Tapos yung pong tita ko, si Tita Penny po, Mhm. member din po siya ng APG. Siya po yung nagdala po sa akin doon. Sabi niya, halika, sumama ka sa akin. Attend ka ng prayer meeting, baka sakaling makaluwag sa dalahin mo. Yun po. Mhm. Mhm. Yun po. Ano po yun eh, every Monday po yung prayer meeting po dati. Sa clinic pa po ni Dr. Remy. Parang inabutan pa yata kita doon kahit papaano ng mga Opo, panahon na opo. yan. Oo. Opo. Go ahead, go ahead. Ayun po, bali na, yun nga po, 2012, ang una ko pong naabutan na ano po doon, si Pastor Rafi po. Tapos buhay pa po si Ah, Sister ano po noon, asawa niya po. asawa niya, okay. Opo. Pagkatapos po, parang ilang ano kasi po, January po yun eh. Parang dati po, January po yung palitan ng mga worker. Mm, 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 Opo. mm. Tapos yun po, si Pastor Romy naman po. Tapos yun po, hanggang sa halos karamihan na po ng mga worker natin. Manggagawa. Ayun po, na-meet ko na po dun sa ano, So, sa APG matagal-tagal po. din, ano? 2000 12 po. hanggang ikaw ay magpunta ng Opo, Japan. dito. Opo. So, anong year na magpunta ka ng Japan? Ano po, yung ngayon po, yung long term ko po dito, start po ng 2020, nandito na po ako. Pero before po, 2012 po, 2015, nagpupunta na po ako dito. Nag-stay po ako ng 6 months para po, ano po yun, tourist visa. Ini-invite po ako ng pinsan ko. 3 Mhm. months, tas extend ng 3 months. Parang ganun po ako yearly, Mhm. ang nangyayari po sa akin. Tapos hanggang sa 2020 po, nag-pandemic po kasi noon eh. Dito na po ako inabutan sa sa Japan ng Ah, pandemic. okay. Hanggang sa ayun po, thank you Lord. Na-blessed po ako at nagkaroon po ng long-term visa para po makapag-stay at makapag-work po talaga dito sa Japan po. Ano ang nature ng work mo, Bale? Bali, sa ngayon po, nagtatrabaho po ako sa Rojin Home po tawag dito. Ano po ba tawag sa atin? Parang home for the aged po. Ah, okay, okay, okay. Ayun po. Yun po Okay. yung trabaho ko dito. Pero hindi po ako caregiver. Assistant lang po ako kasi wala pa po akong lisensya. Sa tagal ko po dito Kailangan. sa tagal ko po kasi dito sa Japan, ano po eh. Hindi mahirap pong mag-Nihongo. Mhm. So Ayun hindi po. ka pa, nag-aaral ka pa rin ngayon sa language nila. Opo. So, Ano pa rin po ako, still adjusting po. Marunong oo, lang po ng parang word lang po. oo. Pero mag-sentence po, ayun po, medyo alikagana po ako. Okay. So anyway, ang nakita ko nga dito is the fact na hindi madali ang iyong sitwasyon dahil may language barrier. Hindi kagaya sa ibang bansa, di ba, nakakapagsalita ng English or Opo, something. English Pero po. sa'yo talaga kailangan pag-aralan mo ito, no? Siguro backtrack ako ng konti para mas makilala ka. Sino si Richelle bago naging Kristiyano? Mm. Ano po, actually ang laki po ng ang laki po ng binago sa akin ni Lord, ayun po. In what sense? Before po kasi nung ano po, wala pa po ako sa Comfy, nagtatrabaho po ako sa Panasonic sa Okay. Pilipinas, opo. Yung pong position ko po doon, parang medyo ano po ba doon? Yung marami po akong tao na nakakasalamuha at tapos yung pong pwesto ko po, yung parang ang tawag po nila sa akin dati pag tinanong sino si ano, anong pagkakakilala po sa akin? Masungit 'yan. Matalim ang dila niyan. Ayun po. Talaga? Opo, matalas daw po yung dila ko pag ako daw po Ano, nagsasalita. supervisor ka at that time? Hindi naman po kasi kumbaga po sa warehouse, ano po kasi Ah, ako yung may hawak ng system. So pag may mali po yung yung mga staff or yung tao namin sa warehouse, pag halimbawa po, pag sinabi ko na isang beses tapos hindi mo naintindihan, parang madali po akong magalit, parang ganun okay. po. Okay. So, Kaya ayun po, nung maging Christian matapang lang po. ka,
ano yung mga nakita mo na sabihin na natin na, ay, ito dapat baguhin ko. O nabago, sabihin natin na maging Christian. Kasi matagal ka rin nag-stay muna sa Pilipinas, baka ako nagpunta. So, konting kwento, ano yung progress ng journey mo bilang Christian nung nandito ka pa sa Pilipinas? Yung Paano ano mo po, nakita yung pag gumalaw ang Panginoon sa buhay mo? yung pananaw po sa buhay. Ayan po, tsaka yung, paano po ba? Yung pananaw po sa pagtanggap po sa mga nangyayari. Dati po kasi ano ko parang, yung ano po, yung parang, yung pasan mo yung daigdig, parang ganun po. Akala mo lahat ng problema, ganun kalaki. Pero mula po nung napunta po ako sa Comfy, nung nakakarinig na po ako na, tawag po, parang hindi pa pala ako blessed pa po pala ako, parang ganun po. Kasi para sa akin nung una po, ang laki-laki ng problema ko, pero ikumpara po sa problema ng iba, maliit lang po pala, parang ganun po. Especially po nung dati po nung naging active po ako dyan sa outreach po, ano po kasi ako dati, sumasama po ako sa outreach sa Halahala. Doon ko po nakita yung ano na kung gaano pala, mahal po pala ako ni Lord. Tsaka yun po, yung hindi ka bibigyan ng problema ni Lord kung hindi mo kaya. Ayun po. So, ang laki ng pinagbago. So, nung mapunta ka sa Japan, mas matindi yung challenges. So, as a Christian, paano mo tinignan itong mga mukhang marami, mamaya pag-usapan natin ng konti yung health issue mo. So, yun lang yung unang balsada mo dyan nang ikaw ay dumating. Siyempre, paano mo hinarap ito lalo na sa simula? Kasi tumagal ka ng ganyang katagal. Sabi mo nga, kung dati-rati, baka sumuko ka na no? So, paano mo tinignan yung mga sitwasyon na hinarap mo sa Japan, lalo na nung nag-uumpisa ka pa lang? Deadma. Parang gano'n po. Parang Paano pag may sinasabi silang, pag meron pong mga, kasi mahirap naman po. Kasi dito po, kumbaga, kasi nga po, hindi po ako marunong mag-Nihongo. Wala po ako masyadong kaibigan. Tapos dati po, yung una ko pong naging work dito, sa Gulayan po, doon po kasi, kung hindi ako marunong mag-Nihongo, doon po ako una nagtrabaho sa maraming Pilipino. Tapos ako po kasi, kumbaga po, syempre, nung po kasing dito, natapat na pandemic po, tapos di ba po ayan, yung sa Good Morning Jesus, yung lagi ka pong sinishare mo yung yung Good Morning Jesus po. Yung parang parang, ang nila sa akin, nung una po, ilang sila sa akin kasi, parang huwag kang magulo, nandiyan si Richelle, baka i-pray over ka niyan. Yung ganun po. So nakakatanggap ka ng persecution dahil doon. Opo, Okay. opo. Kaya parang medyo po ako, parang nailang po. Kasi Okay. unang-una po sa lahat po, ako sa una po kasi tahimik ako. Hindi po ako maanong tao. Pero once na tawag po doon, nakilala ko na po kayo, ayun po, doon lang po ako nagiging open, parang ganun po. So paano mo na-overcome yun, yung mga pangyayaring yun? Yun po, na lang, pinagpe-pray ko na lang po sila. Ah, Tapos, ang maganda rin pong nangyari doon, tinanggal po ako ni Lord doon sa lugar na yun. Kasi sabi ni Lord, kasi parang medyo na din po ako. Sabi ko, ayokong bumalik yung dating Richelle. Parang ganun po. Kasi parang okay. gusto So mo may na, realization ka na teka. opo, parang Okay. isipin mo po, parang kung sasagutin ko to, parang minsan po may ganun tayo. Pero thank you Lord po kasi nire-remind po ako ni Lord na hindi na ikaw yan, hindi na ikaw yung dating Richelle. Parang Okay. ganun po. Kaya yun po, nagpray na lang po kay Lord na na bigyan niyo po ako ng ibang trabaho Okay. na di bali pong ako na lang mag-isa. Kesa naman po ganun po. Parang ganun po yung naging So, yun ang unang challenge sa'yo na parang hindi nga nila, tsaka nag-a-adjust ka pa rin siguro at that time. Pagkatapos noon, ano yung nagsumunod na trabaho mo? ayun po, yung dito na po sa Rogin Home nga po. Okay. Tatlong taon na po ako doon. Okay. So, ano mga naging challenges mo doon? Lalo na yan, hindi Christian country yan eh. So, papaano mo siya na-overcome? Mas mas tahimik po yung kasi wala po ako nakakausap na ibang tao. Siyempre po, Japanese sila. Doon po sa company namin, nag-iisa lang po akong Pilipino.
Kaya hindi Ah. kaya po ano, sabi ko nga po, ang galing-galing ni Lord kasi dinala po niya ako sa yung may ano ko po, peace of mind. Mhm, mhm. Tapos ayun po, nabanggit po ninyo na papaano makiano ng hindi hindi Christian yung ano. Ang pinagpapasalamat ko po kay Lord kasi po yung pong pinapasukan ko, hindi po sila Christian pero naiintindihan po nila kasi ako po, nire-request ko po lagi na yung Monday ko is ano po, kumbaga Oh, po iba yung, oras ng pasok ko 'pag Monday kaysa sa ibang araw kasi po may prayer meeting ako. which is Yun yung po yung ano APG. opo, Oo. kumbaga po pinapayagan nila ako dun. Kahit po hindi nila alam yung prayer meeting or ano, basta ang alam lang po nila Christian Galing. ako. Kaya Okay. po parang ayun po, kada po magre-request kasi nung una po yung prayer meeting ng APG, parang 5:00 po dito, parang ganun po. Okay. Tapos naging 4:00, naging 3:00 po dito. Ayun po, kada po mag-aano ako, sinasabi ko po na ano, na mag-a-adjust po ulit ako ng oras ng pasok kasi po na-adjust po yung prayer meeting. Ngayon, kung hindi po okay sa inyo, kumbaga po, willing po ako mag-resign. Yun po Okay. yung ano doon, para lang po talaga. Kasi sa totoo lang po, sa bilang ano po dito sa Japan, na walang kaibigan, walang masyadong kakilala, yun lang po yung pinakaano ko, yung prayer meeting, yung ano yan po, yung Good Morning Jesus, Bible Talaga. study, So, yun po. napakalaking bagay talaga sa'yo na merong Good Morning Jesus, Opo, especially nasa abroad ka, no? opo. So, papaano mo, ayoko naman sabihin yung papaano mo nililibang yung sarili mo, pero how do you handle your social life? Kasi siyempre, kahit papaano, may off ka rin naman, di ba? O wala? Opo. Oh, so how do you manage yung mga gano'n na at least dapat naman meron kang pinagkakaabalahan o may whatever. So how do you do that, especially diyan sa lugar na 'yan? Ano po, naglalaboy po ako. Naglalaboy po ako mag-isa. Kaya kung mapapansin Ah, niyo po dati ano, oo, nung pong nakita ko active yung pa mga po ako pictures mo. magpo-post, Oo, oo. lagi po ako lang mag-isa. Oo, oo, oo. Opo, kasi hindi Ah, naman po go yung pinsan ko po dito, lagi busy din po sa work niya. Yung pamangkin ko din po busy dito po kasi talaga 'pag trabaho, trabaho ang pahinga mo lang po tulog, eh. Ayun po. So, magmula noon, ano masasabi mo pinakamahirap na adjustment na ginawa mo? Maliban sa language barrier, ano isa sa pinakamahirap na adjustment na ginawa mo nung nasa Japan ka? Or maaaring hanggang ngayon nag-a-adjust ka pa rin? Ayun po, nasanay na po ng mag-isa. So, Hindi naman po yung lungkot. mag-isa Lungkot kumbaga ano talaga. po, na na tawag dito, sabi ko nga parang nagiging introvert po ba tawag Oo, diyan? oo, introvert, oo. Oo. Opo, kasi ano, lagi lang po 'pag walang pasok, bahay lang po. 'Pag Mm, may mm. 'pag may natira sa sahod, lalaboy. Actually, pero laboy po talaga ako dito. Okay. Parang parang 'pag halimbawa po yung 'pag meron akong extrang 1,000 yen, 'pag may pang-Starbucks po ako, parang gano'n. Ah, okay. Pero So, kung mapapansin niyo po, iyon at iyon lang din po yung pinupuntahan ko. 'Wag lang po sa oo, bahay kasi sobra oo. pong nakakaano, nakakabato sa bahay. Oo, siyempre, pagka kahit naman kami dito sa Pilipinas, gusto rin naman namin lumalabas. Anong life verse mo? Ano po, Jeremiah po. Jeremiah. Hindi po mahina po talaga ako sa Hindi memorization, bale, eh. more or less, ano yung sinasabi Opo, dun sa... Jeremiah 29:11 po. Paborito ng bayan. Okay. Opo, So, sabi nga, ang plano ko sa iyo ay para sa iyong ikabubuti at hindi sa iyong ikapapahamak. Paano to nag-a-apply sa araw-araw mong pamumuhay? Kasi tao ka, no? Andiyan ang lungkot, andiyan ang frustration, especially wala ka man lang masabihan or anything. How does Jeremiah 29:11 help you on this? yun po, yun nga po yung pinakaano ko po dito, 'pag nakakaranas po ako ng tawag dito po, ng problema or 'pag nai-stress po, parang gano'n po. Mm. Basahin ko lang po para po Sige, go maano. ahead, go ahead. Ayun po, sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo,
mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yun po, lagi ko lang pong nire-remind sa akin sa sarili ko po na kaya po ako nandito para sa anak ko, para sa pamilya ko. Mhm. Parang ganun po. Na yun lang po yung lagi pagka yung nakakaranas ako dito ng ano po, ng lungkot, lalo na po, halimbawa, minsan ngayon nga po, pagka yung naiintriga ka rito, parang ganun po. Oo. Kahit na hindi mo naintindihan yung may nangiintriga pa rin. Kasama talaga yun. So mas mahirap in a sense para sa'yo kasi wala kang masyadong communication. How much time do you have communicating ng mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas? Nakakapag-usap kayo lagi Opo. online? Lalo na yung anak mo. How old is your son right now? Lalaki, no? Opo, lalaki po. 21 na po. Oo. Lagi lang po kami ngayon po sa FB, video call. Magulang ko, anak ko, yung mga pamangkin ko po. Oo. Yun lang po yung buhay ko dito. Paano yung relasyon yung mag-ina na parang kumbaga long distance love affair? Paano siya nag-a-adjust? Paano ka nag-a-adjust na kahit malayo ka, paano mo na ipaparamdam sa kanya yung pagiging nanay mo? Kasi naalala ko, 2 beses mo yata siyang dinala dyan sa nakikita ko dun sa mga mo. Opo. Oo. So paano mo, kasi siyempre, nanay ka pa rin, pero you have to do this job. So paano mo na ipaparamdam sa kanya bilang isang Kristiyanong ina, how do you express that kind of love na malayo ka naman sa kanya? Ano po, lagi lang po namin pinag-uusapan ng anak ko na na para po sa kanya yung kung bakit po ako nandito. Mhm. Tsaka yun po, kumbaga po, kagandahan lang din po kasi talaga, como nga po, nung time po na napasok po ako sa, nung napunta po ako sa Comfy, bata pa po yung anak ko. Ano po siya, parang elementary, parang ganun po. Naisasama ko po siya sa fellowship. So nakakasama siya sa fellowship. Good. Opo. O tapos? Tapos din po, Christian school din po siya nag-aaral. Mhm. Kaya po, yung lagi po namin usapan, bawa yun nga po pagka yung nai-stress ako, kaya nagkakaproblema kaming dalawa kasi nga po, lalaki po yung anak ko eh. Okay. Dumaan po kami dun sa na nagloko po siya. Kumbaga po, nakaramdam ng freedom eh. Kasi Oo. po dati, talagang kaming dalawa lang po kasi laging magkasama nun. Nung Okay. nasa Pilipinas po ako. Kumbaga, monitor ko siya, Sabado-Linggo. Ayun nga po, kami, kung attend kami ng morning devotion, Mhm. tapos fellowship po. Naisasama ko din po siya sa Bible study every Wednesday. Talaga? Kumbaga, Okay. opo. Kaya po, talaga nung pong nandyan po ako, yung kasama ko po yung anak ko. Siguro po, parang nung pong umalis ako, para pong nagkaroon siya ng freedom, Correct. tapos hindi naman po nabarkada na magagalit pag napanood niya to. Nagka-girlfriend po siya ng hindi Christian. Parang Okay. naiba po yung yung mundo ng anak ko. Natural Pero naman yan thank you, eh. thank you. Paano Thank nyo you, Lord na-resolve naman yun? po. Paano nyo na-resolve? Paano nyo na-resolve? Yun nga po, yung unang punta niya rito, kasi akala ko nag-aaral siya. Yung pala, kasi nag-e-enroll po eh. Nag-e-enroll, hindi pala pumapasok. Parang ganun po. Okay. Tapos ang ginawa ko sa kanya, sabi ko, kung ganyan rin lang, sabi ko, uwi na lang ako dyan. Di ba kasi kaya naman ako nandito, gusto kitang makatapos sa pag-aaral eh. Kung ganyan rin lang, magsama na lang tayo dyan, balik na lang ako sa pagtitinda. Kasi po Okay. dati tindera po ako sa Tianggi eh. Okay. Ayun po. Siya din naman po yung nagsabi na, hindi mami, diyan ka lang, sabi niya. Mag-aaral na po ako. Tapos yun po yung namin. Sabi ko, halika, pumunta ka rito para malaman mo yung buhay ni mami dito. Hindi ko masaya ako sa picture. Masaya ang buhay sa Japan. Parang ganun po. Ayun po. Nung pong dinala ko po siya dito, 3 months po siya nag-stay. Ayun po, nakita din po naman niya na, oo nga, ang daming sakripisyo ng mami ko. Ayun po. Thank you Lord po. After po nun, Nag-aaral ayun po. na. Opo. Ngayon po, hindi po siya college, vocational lang po. Anong kinukuha niyang vocational?
Ngayon po nag-ano po siya, kasi gusto niya magtrabaho po dito, eh. Ano po, nagke-caregiver po siya. Ayun po, Okay. thank you. So, medyo related sa ginagawa mo. Okay. Opo, kumbaga po, yun po kasi yung in-demand po dito. Ang maganda diyan, may communication kayo mag-ina, eh, no? At Opo. dahil dun sa kayo ay magkasama lagi before, naging madali yung pagre-reconnect yung dalawa kahit na, ayan nga, natural naman sa mga bata yung mga may pinagdadaan ng ganun. Ang Lalo kagandahan pa po yung sa'yo, ano? lalo na po yung edad po niya nung time na yun, na iniwan ko po siya. Oo, Senior high school po. medyo andyan yung pagre-rebelde, andyan yung talagang gustong, kumbaga magsarili agad, no? Pero magandang nangyari is ipinakita mo sa kanya ano yung uri ng buhay na siguro mas naintindihan niya. Nitingnan ko nga siya, sabi ko, ang lusog-lusog na niya kasi hindi pa siya ganun kalaki dati. Ang laki-laki po. Ang laki niya eh. Now, going back a little, no, hiningi ko naman ng permission sa iyo to, no. You're a single mom, right? Opo. Oo. Gaano ka challenging ang pagiging isang single mother at the same time OFW ka pa? Yun nga po, yung Paano mo siya ginajuggle? Paano mo siya, alam mo, paano mo siya hinaharap araw-araw? Kasi araw-araw nandyan yan eh. Di ba? Araw-araw kailangan harapin mo yung problema mo sa trabaho mo. Araw-araw kailangan harapin mo yung katotohanan na ikaw lang aasahan ng anak mo. Araw-araw nandyan yung lungkot. Okay? So ang dami eh, kung titignan mo, paano mo to hinaharap? Ano ang perspective mo? Ano ang pananaw mo na siyang pinangahawakan mo araw-araw na related sa Diyos, sa relasyon mo sa Diyos? ang lagi ko lang pong sinasabi sa kanya po kasi ano eh, Kanino? sa anak ko po na ano, yun nga po kasi hindi naman po talaga madali ang buhay, ang pera. Tapos pagka po nakaka-encounter kami na ano, lagi din po yung ano niya sa akin, laging pray lang mami, God will provide, yung ganun po. Sa kanya pa nanggagaling yun. Opo. Oo. Kasi minsan ano po ako eh, yung parang bawa nagkakapatong-patong na po. Oo. Parang ang lagi kong inaano sa kanya, naku anak, ganito, ganyan yung kailangan ko ipadala dyan, ganito lang yung sasahurin ni mami kasi hindi, nga po, nagkakasakit po ako, hindi ako nakakapasok. Okay. Sabihin lang po niya, mami naman, para ka namang laging bago ng bago. Parang ganun po siya. Sabi niya, alam mo, hindi tayo pababayaan ni Lord. Parang ganun po. Ang Kaya galing. minsan po nga napapagalitan po niya ako pag nag-share ako ng conversation namin. Kasi natutuwa ako, kumbaga po, parang natutuwa lang po ako sa pagkain. Yung kasi itsura po ng anak ko, kung titingnan niyo po, hindi po siya mukhang ano eh. Pero pagka po magkausap kami, alam niyo po yung laging may God will provide, si Lord ang bahala dyan, mami, yung ganun po. Ang ganda. Kaya po. And that's a lot of comfort sa iyo bilang ina na hindi nasasayang yung iyong sacrifices, yung mga pinagdadaanan mo, no? On the personal side, how do you develop, lalo na nandiyan ka nag-iisa, paano mo din-develop yung, maliban sa Good Morning Jesus, of course, paano mo din-develop yung relationship mo sa Diyos hanggang ngayon? Ano ang parang routine mo, especially sa spiritual side, maliban sa Good Morning Jesus? Ano lang po, basta lagi lang po akong papasok, lalo pa pagpapasok po ako sa trabaho. Lagi ko lang sinasabi po kay Lord na, Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Parang lagi lang po akong ganun. Kasi nga po, mahirap po para sa akin na hindi ko naiintindihan yung mga kasamahan ko eh. Pero diretso lang po yung ano ko. Kumbaga, bahala po kayo, haplusin niyo po yung mga puso at isipan po nung ano. Kasi minsan po kasi naiirita sa akin yung ibang kasama. Kasi may sinasabi sila. Hindi mo naintindihan. Opo, ang mangyayari po, pupunta kami dun sa lugar na yun, ituturo lang nila kung ano yung gusto nila ipagawa sa akin. Yung parang ganun po. Minsan po medyo maano din po, matanda na rin po tayo, medyo sensitive. Ayun po. Kaya lagi ko lang po sinasabi kay Lord, Lord, samahan niyo po ako palagi sa pagpasok ko po sa trabaho, sa pakikipag-usap po sa mga
Lalo na po sa matatanda. Kasi ano po eh, parang maano po sila, tawag po, yung masalita. Tapos ako po singiti lang. Yung pala Okay. inutusan na po pala ako, nakangiti lang po. Ayun Talaga. po. Pero ayun po, thank you Lord po, nakapag-ano naman po ako, nakakaraos naman po. Hindi po madali, Oh. mahirap ang trabaho. Kaya yun nga po yung lagi kong sinasabi kay Lord, Lord, kalakasan lang po. Kasi sa totoo lang po talaga, ah, hindi na po ako ganun kalakas talaga. Kaya Busy, talagang si Lord lang po, kay Lord lang po talaga ako pag sumasakit yung tuhod ko, pag oh, sumasakit po sumasakit yung na tuhod mo? opo, yung balikat ko po, yung ganun po. Ano ba 'to, nagkakarga ka, nagbubuhat ka? Hindi naman po, nag-a-assist po. Ano, kasi So, ano, hindi na, bakit caregiver po yung ano eh, magbubuhat sa kanila eh. oo, pero bakit physically Assist parang lang. ikaw mismo stress out? Dahil sa physical weakness mo o dahil sa trabaho mo, whichever? Ano po, parang, ano na din po siguro kasi medyo ano po ako eh, warrior po ba tawag doon? Oo, 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 oo. So how Yun. do you handle it na lalo na nandiyan ka tapos paano mo sinasabi paano mo pinipigilan yung pagiging warrior mo at nandiyan ka sa Japan? Anong Ay po, ginagawa mo? lagi lang po ako kay Lord. Lagi po Tala ako umiiyak kay Lord. Ayun nga, sa sunod na tatanong ko, umiiyak ka ba kay Lord? Opo, Madalas? lagi po akong umiiyak kay Lord. Lagi po akong, tawag po dito, nagsusumbong kay Lord. Ah. Opo. Like, 'pag may naririnig akong hindi maganda or nangyayaring hindi maganda sa Pilipinas, yun po, susumbong lang ako kay Lord, ganyan, eto na naman po, ganyan-ganyan na naman po. Parang gano'n po. So you Kaya spend nga that, po minsan nasasabihan na akong weirdo, eh. Opo, sa totoo lang po. Kasi kahit po yung ibang makakausap ko dito na Pilipina na ano, sabi ko nga si Lord lang 'yan, kapit ka lang. Ah, tawag dito, medyo ano po, eh, paano ba? Ah, Makipag-usap ka kay Lord, may kailangan ka i-give up, parang gano'n po. so meron ka ring mga Pilipino, a few Filipino friends kahit papano. Ano po, opo, ano lang naman din po, mga 3, 4. Okay lang yun. Hindi mo naman kailangan ng maraming kaibigan eh. Ang mahalaga, meron kang, so somehow, pag may mga problema ka, nahihinga mo rin sa kanila. Hindi po. Ikaw yung tipong talagang sinasarili mo lang. Opo, kasi nga po ano, eh, medyo, tawag dito, iba po kasi kalakaran po dito, eh, parang baka anong tawag po dun, baka magamit against, parang ganun po. Okay. Kaya kung mag-open po sila sa akin, mag-a-advice lang po ako, pero ako po parang mag-open sa kanila. So, Although alam din naman po nila yung ano po, yung istorya ng istorya ng buhay buhay-buhay. ko. Oh. Opo. So, talagang medyo very difficult kasi you keep everything to yourself, no? Ang kagandahan lang sa yung saving factor sa iyo is you have God na talagang tinuturoan ka ni Lord na sa akin ka umasa, sa akin ka magkwento kung parang gano'n. So, Saka po yung mga taga-APG po, sa kanila po ako ah, nagsusumbong. oo, kailangan natin yun eh. Kasi mahirap Opo. talaga na itago lahat yun. May tendency sumabog eh. Kaya Opo. talagang somehow, yung mga isang maganda sa atin bilang Kristiyano is, tama yung sinasabi mo, kahit nung araw na marami rin akong dinadanas na ganyan na iba namang problema, iniiyak ko kasi ayokong i-battle up siya sa loob. Kasi sasabog at sasabog ka eh. Opo. Especially in your case wherein, alam mo, andyan lahat yun, tapos wala kang masabihan, no? Wala man lang ikaw. And it's a very challenging situation para sa iyo. So sa anak mo na 22 years old na, no? Ano lagi mong sinasabi sa kanya maliban sa mag-aral ka? Ano yung mga bagay na nais mong iparating lagi sa anak mo? Kasi hindi Na kayo ano po, na bilang isang nanay, maliban doon sa huwag ka muna mag-aasawa, alam mo yung asawa, mag-aral ka muna. Yung more on an intimate level,
Ano ang nasasabi mo sa anak mo na Na, dapat niyang malaman? na hindi po ako laging nandito. Ah, Yun po yung lagi kong ano sa kanya na lalo na po mula nung nagkasakit ako. Sabi ko, ayusin mo yung buhay mo hangga't kaya kitang pag-aralin, mag-aral ka sana. Kasi anytime, di natin alam, anytime bigla akong mawala sa parang ganun po. Walang ibang sabi ko nga po, although nandiyan naman po yung mami ko na katulong ko po pag ano po ba yun? pag-aalaga sa Pag-aalaga kanya. sa anak ko. Ayun po, basta lagi ko lang sasabi sa kanya na na walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Yun po. Tas yun nga po, lahat ng gagawin mo, lagi mong idudulong kay Lord. Parang ganun po. Ayun po. Ganun po yung lagi ko inaano sa kanya. Basta, lagi ka lang, mag-pray ka lang kay Lord. Kasi sa totoo lang naman po, yun nga, lagi ko po sinasabi sa kanya, hindi man tayo mayaman, at kasi hindi naman po kami nagkukulang. Wala man po akong savings, wala man po kaming sariling bahay, pero ang sabi ko po sa kanya, hindi nagkukulang si Lord sa atin. Yun po. Yun yung lagi ko sinasabi sa kanya. Anong reaction niya bilang isang bata na gano'n na naririnig niya yun? Anong usual reaction niya sa gano'n? Yun nga, yun po. Yung sinaano niya lagi na 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 love kami ni Lord. Parang ganun po. Kaya yun lagi ko, kaya po minsan pagkain sumasablay po siya. Sabihin ko sa kanya, kung kausap kita, akala mo mas maano ka pa sa akin, tapos ngayon, parang ganun po. Parang nire-remind ko sa kanya na, sabi mo sa akin, ganito, ganyan. O ngayon, bakit, ano ka? Ibig sabihin, parang ganun po yan ako sa kanya. Tsaka minsan po, ang nakakatawa pa, pag meron po hindi magandang nangyari sa amin, sabi niya, Mami, hindi yata ako nakapag-pray kayo ng umaga, kaya ganito, ganyan, ganyan. Yung ganun po. Ay, lagi namin na maganda sa inyo kung mag-usap kayo para hindi kayo magnanay, para kayo Opo. magkaibigan. Kasi po dati po stricta po talaga ako. And then, Yun nga po. so Iba, from a very, very strict mother, kasi mukhang yan ang personality mo no? Parang ikaw yung Opo. to the dot, ito dapat. Yan, kinikwento mo nga nung nagtatrabaho ka. So nagbago yun, especially sa relationship mo sa anak mo. Bakit? Mula po nung nagka-problema kami, naging na po kami, magkaibigan na po kami, hindi na po kami magnanay. Nagka-problema, you don't have to mention kung ayaw mo i-mention nagka-problema. Problema in what sense? Financial? Ano? Hindi po, siya po, nung naano po siya, parang naligaw ng landas, parang ganun po. Doon kayo parang umabot sa isang level na, okay, hindi na nanay anak ang pag-uusap natin, magkaibigan na. And I believe in that kasi natutunan ko rin yan nung mga anak ko lumalaki na at a certain age, hindi mo na pwedeng sabihin tatay, alam mo yung old school na basta tatay ako, sumunod ka sa akin. Iba na kasi kultura ngayon no? So natutunan ko rin yung sinasabi mo na ganun din ginawa ko. Pagdating sa certain age, binarkada ko na sila. Ayun lang, minsan sa biroan, tinutulak na nila ako. Kaya sinasabi ko, huwag niyo kalimutan, tatay niyo pa rin ako. Pero maganda yung level of communication kasi mas open na kayo sa isa't isa. No? Kasi kung hindi ko naman sinasabing hindi natin i-impose yung authority natin as magulang. Pero minsan at a certain age na mga bata, makita nila na, okay, sana makita mo rin ako, hindi lang bilang anak mo na dapat sinusuweto, kundi kaibigan mo rin ako. At yun ang nangyayari sa inyong mag-ina ngayon. So, yeah, more or less, meron tayong idea kung sino si Sister Rachel at alam na natin kung bakit lagi siya nasa Good Morning Jesus. No? Kagaya rin ng ibang mga OFW natin, mga kapatiran, isang napakalaking, one of the major factors na nakakapagpatuloy sila, na lumalaban sila, na naroon pa rin na handa nilang harapin yung mga challenges is because they always hear from God. Lagi silang nakakarinig sa Diyos. No? So bago tayo magpatuloy sa kwentuhan, Sister Rachel, babati muna ako sa mga may birthday ngayong araw ng, ano na ba date ngayon? October 25, the last Saturday ng October. No? Batiin ko lang sila, Sister Rachel.
Happy birthday to Sister Rhea Quinto. Taga Makati to. Sister Sunshine Umayam. Brother Jehu Villanueva. Sister Christy De Ocampo. Sister Rose Jean Bibar. Sister Tenet Abanilla. Aba, marami sila. Brother Zian Banwa. Sister Charicel Cepeda. And Brother Greg Galicia. Happy birthday. Ilang taon na kaya si Brother Greg? Happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. Sige, sabi mo. Okay. Happy birthday ulit sa ating mga kapatid. At kailan birthday mo, Sister Rochelle? November po. November 15. Malapit na. Opo. So how do you plan to celebrate your birthday? Anong plano mo sa birthday mo? Ano po, attend po ako ng anniversary dyan. Sa ano po. Uwi Di- po ako sa November. Talaga? Opo. Wow! 1 week lang po, para lang po maka-attend ng anniversary. Tsaka, para din po para spiritual ano ko na rin po. Parang ganun po. Ang galing. Thank you, Lord. Sobrang thank you Lord nga po, na-adjust ng November kasi kung October po, Oo hindi nga. kakayanin ng budget. Thank you, Lord. So personally, makikita ka namin sa Baguio, ha? Opo. O mga kapatid, abangan niyo si Sister Rochelle. See you on see you on sa Baguio po. See you. Galing. Buti pala natanong ko, no? Anyway, gusto ko naman pag-usapan on the, kailan nag-umpisa yung health, hindi, you don't have to go to the details, pero kailan nag-umpisa yung health problem mo? Bata ka pa ba? Andyan na yan? Po kasi, dalaga pa po ako noon, parang nung pong 18 ako, mag-aano po sana ako, mag-a-apply po akong maging crew ng isang yung ng cruise ship. isang parang para sa tropical hut, parang ganun po. Tapos syempre po kasama po sa medical yung sa sa dugo dahil nga po daw syempre po pagkain. Doon po nagsimula yon na alam ko na po na may problema talaga ako sa dugo. May blood infection po ako pero como sinabi naman po na hindi nakakahawa, parang hindi ko po naging tsaka wala syempre po bata pa po wala naman pong nararamdaman. Deadma lang po ako. Kasi yun nga po, nakapasok ako sa Panasonic. Panasonic lang po yung napasukan kong company diyan po sa Pilipinas. Ilang taong ka rin sa Panasonic? 15 years din po. Tagal. Opo. Okay. And then? Tapos ayun po, wala naman po akong kasi never po akong na-hospital, never po akong nagkasakit. Na-hospital lang po ako nung nanganak po ako kasi na-CS po ako eh. Yun lang Okay. po, wala naman po akong Tapos yun po, nung 2023, namaga po yung, una po nagsimula sa paa, namaga yung paa ko. Hindi, nahirapan po ako maglakad, tapos namaga yung tuhod ko. Yun po, doon na po ako na talaga. Tapos yun po, nung nagpa-check up ako, yun nga po yung sabi, yung blood infection ko daw po is kumalat na sa katawan ko, parang ganun po. Pero hindi naman siya life-threatening. Hindi po, kung hindi maapektuhan yung internal po. The internal Kaya ang organs. minomonitor po ngayon sa akin, lagi po every 6 months, sinecheck po yung internal ko, yung kidney, yung po. Kasi pag yun po yung naapektuhan, yun na po yung medyo magiging problema. Kasi po, syempre po, pag internal na, na po yun eh.
Medyo ibang sakit na po Oo, yun. oo. Medyo Ayun po. complication na yan pagka, usually pag Opo. internal na kasi, yan sinasabing may komplikasyon na, no? No, Ah, sa yung faith life ngayon na naki-Lord ka, tapos with all those challenges na hinaharap mo, plus nadagdagan pa ito, ah, hindi mo ba kinwestiyon ng Diyos? Hindi ka ba nagtanong na parang, teka, Lord, plangga-planggana na yung binigay mo sa akin problema dati. Ngayon meron pa akong ganitong sitwasyon. So, ano naging reaction mo sa, especially nandiyan ka, tapos dumadanas ka ng ganyan. How do you consider pati yung dinadaanan mo sa faith life mo? Nagpalakas ba sa faith life mo yan? Nagpahina ba bilang isang mananampalataya? Ano po, parang yun nga po, sabi ko kay Lord nun, Lord, kumbaga po, alam niyo po yung alam niyo po yung pinagdaanan ko. Ngayon pa lang nagsisimulang umayos yung buhay ko. Parang ganun po. Ngayon lang po kami kahit papaano, ah, ngayon ko lang po, nagsisimula pa lang po ako para maparanas sa pamilya ko, sa magulang ko po yung konting luwag sa buhay. Parang ganun Mhm. po. Mhm. Sabi ko, bakit naman po ngayon pa? Yung ganun po. Oo, oo, natural yon, nagtatanong. Ayun Okay. po. Tapos yung lagi ano po, parang bumibigay actually nung pong last year na na-confine po ako na nagkaroon nga po ako ng mild stroke, kalahati po nung mukha ko. Ayun po, dun na ako umano kay Lord. Sabi ko, Lord, bata pa po yung anak ko, wag po muna. Parang ganun po. Mhm, Tapos mhm. ayun, yung sa prayer meeting, sabi nga po, sabi ni Minister, ano po, ah, tawag dito, wag bang ano mo lagi para sa pamilya mo. Lord, wag po muna kasi yung ganito, kaya wag mo isipin yung pamilya mo, isipin mo muna yung sarili mo. Mhm, Parang ganun po. Kasi parang yun po yung lagi ko sinasabi kay Lord eh. Lord, paano naman po yung pamilya ko, ganyan, ganyan, ganyan. mhm, mhm. Yun po. So Pero okay. Go ahead, go ahead. ay po. Pero ano din naman po ako eh, kasi siyempre po, yung mga nararanasan ko din po sa katawan ko ngayon. Sabi ko nga po, Lord, ready naman na po ako. Pero bahala na po kayo sa mga, naiyak ako. Bahala na po kayo sa sa anak ko. Kumbaga po, parang yun. Miski yun po, lagi din sinasabi sa anak ko, anak, hindi lagi nandito si mami. Parang ganun po ang ano ko. Na sana lang, kung sakali man po, maayos ko pong maiiwan yung anak ko. Yun lang po yung lagi kong sinasabi kay Lord. Yun po. Oo, so, Lagi kong kausap, lagi ko pong, yun po yung lagi kong inilalapit kay Lord. Lalo po pag in pain po ako, may pain ba? po, Merong pain? Meron opo, kang, so how ano do po you, ako minsan kaya nga po ngayon, sa ngayon po, kung magtrabaho po ako 3 times a week na lang. At iyon din po yung pinagpapasalamat ko kay Lord kasi naintindihan nung kausap nung trabaho ko po na kasi kung tutuusin pwede nila akong tanggalin eh. oo, Pero hindi po. oo, oo. Ang galing ni Yun din Lord, po no? Ang galing ni yun po Lord. talaga sobrang thank you Lord po ako dun sa company na pinapasukan ko kasi yun nga po, nung una from 5 days, naging 3 days. Tas ngayon po, sa ngayon po, nag 2 days po muna ako kasi yung pong inaalagaan ko din po na pamangkin ko na kumbaga nagtutulungan po kami ng pinsan ko para makatrabaho din siya kasi mas malaki yung pangangailangan niya po dahil nagpapagamot. May immune, Autoimmune. autoimmune. Opo, autoimmune din po kasi yung alaga ko, yung pamangkin ko po eh. Nagsabi po Mhm. ako dun sa trabaho na baka puwedeng 2 days lang muna ang pasok ko ngayon, hangga't hindi pa po kasi umaano po kami, kumukuha po kami ng kamag-anak namin na puwedeng pumunta rito para mag-alaga dun sa pamangkin ko. Ayun po, Okay. thank you Lord din po, pumayag din po yung sa company ko na na twice a week lang po muna ako papasok hangga't hindi pa kami nakakakuha ng kasama po dito. Grabe favor ni Lord sa'yo, no? Wala akong nakitang Sobra ganyan. po. Lalo na Japan. Ako Kaya nga po napakahiya. sabi nga po ni Doktora Remy po sa akin pag bumibigay na po ako,
Sabi niya, napakalakas mo nga kay Lord eh. Parang ganun po. Oo, oo, oo. Yun po Sobra yung kasi ano. 'pag ngayon lang ako nakarinig ng ganyang kwento na lalo na yan meron kang pinagdadaanan sa health mo, and yet yung company mo sabi, "O sige, yan lang kaya mo." Alam mo yun? Opo, ganun lang po. Yan Yun po ang kagandahan din dito po sa Japan. Ano sila, hindi sila parang, di ba po kung sa atin yan, hindi pwede, hindi ko oo, masusunod yung oo, opo. oo, oo. Kaya yun nga po eh, talagang sobrang favor po talaga ni Lord. Kaya ano pa po yung, kumbaga, sobrang ganda na ng ano mo dyan, tapos lalayo ka pa. Although dumating din naman po ako sa part-time na ano, na parang nung 2023, Na medyo naglaylo po ako, parang ganun po. bilang Kristiyano? Na opo, parang Bakit? yun, parang nagtampo po, parang gano'n. Parang ang dami kong puwede pong gawin dito, pero dahil po nire-remind niyo ako na hindi ka na gano'n, parang gano'n po. Mhm. So there was Ayun, a time talaga. Lahat naman siguro, wala naman sigurong Kristiyanong hindi dumating sa point na parang hindi naman na nagtampo kundi parang sa dami na overwhelm ka na ba? Na opo. talagang grasya lang din ng Diyos na nakakabalik tayo. Pero yung kwento mo nakaka-inspire kasi hindi bale kung isa lang ang alam mo, financial lang, okay na yan. Opo. Meron ka pang anak, meron ka pang hindi naman sa pinagdadramahan ko yung buhay mo, no? Kundi yung ang galing na andiyan ka pa rin, no? Tapos tumutulong ka pa doon sa pinsan mo na ikaw mismo nangangailangan ng tulong. Sa'yo mismo, ikaw mismo nangangailangan to. So, bagamat tinatanong ko to pag magtatapos na, pero marami pa tayong pwede pag-usapan. Anong masasabi mo dun sa mga may mga pinagdadaanan ngayon? May karapatan kang magsalita eh. Kaya ibigyan kita ng freedom. Ano pwede mong sabihin sa mga tao na eh, mas magaang ang dinadaanan kaysa sa dinadaanan mo? So, what can you tell them? Yun nga po, lagi ko nga lang po sinasabi sa kanila na maliit lang yung problema mo kumpara sa ibang tao. Lagi po gano'n po lagi yung ano, halimbawa yung pagka yung halimbawa, pinansyal. Sabihin ko nga, alam niyo ba na ang pinansyal ang pinakamaliit na problema Totoo na ka. puwede. Totoo ka. Ayun po yung kasi ano po, eh, yun po yung actually ako po dati nung napunta po ako sa Comfy, financial problem lang din po yung pinakamalaki kong ano nun, eh. Although yun nga po nahiwalay ako sa asawa ko, pero mas ininda ko po yung financial problem na iniwan niya sa'kin kaysa sa maging single mom ako, eh, parang ganun po. Okay. Tapos yun nga po, yun nung naano ko nga po na ang ganito lang yung problema ko, although malaking halaga po hanggang ngayon nagbabayad pa rin po ako. Mhm. Pero at least ako may way po ako para paano kumita, paano makabayad unti-unti. Hindi katulad po nung mga napupuntahan mong lugar na talagang as in walang-wala po na gustuhin man nila pero wala silang resources po, parang gano'n po. Sa Do'n po sa ako nagsimula na, ay ang liit lang pala ng problema ko kumpara sa kanila, ayun po. Na-amaze ako sa'yo, glory to God, Ay, na si Lord lang po talaga 'yan. nagagawa mo pang ngumiti, nagagawa mo pang magsabi ng ganyan, na kung siguro kung ibang tao sabihin, paano mo nagagawa? Kasi nga, ang daming ano eh, ang daming factors na pwede kang magsabing ayoko na. And yet parang ang naging dahilan pa kaya ka tumapang is because ng mga pinagdadaanan mo at nakita mo papaano ang Diyos hindi ka Ano po kumilos. pinabayaan. Oo. Opo. Totoo 'yun na I don't know, no. Hindi kaya ng isip ko na kung ako dumaan sa ganyan kung wala ang grasya ng Diyos, sasabihin ko sa ibang tao, ako nga hingi ka advice sa akin, ako hindi ko alam gagawin ko sa buhay ko. Pero ikaw, naroon yung katatagan na, of course, in the midst of all those weaknesses, ando na ang Diyos eh. Hindi Opo. ka, yun na nga, ano, sabi mo nga, hindi ka bumitaw eh. Nanatili at nanatili ka. Curious lang ako, dahil nabanggit mo yun na naghiwalay kayo mag-asawa. Napatawad mo na siya? Opo. Nakakatawa nga po niyan, ako po parang ano nga po, siya yung may kasalanan,
Pero ako yung gumagawa ng way para parang parang pinatawad mo na kahit hindi humihingi ng kasalanan. Ng kapatawaran. Opo, ayun po, hindi humihingi ng kapatawaran sa kasalanan niya. Pero ako po, ayun po, pinataano ko na po siya. Pero niyo, thank you Lord din naman po. Okey naman po kami nung magkaibigan naman po kami. Nung nga pong Aha. umuwi ako diyan nung pong graduation ng anak ko, ako pa yung nagsabi sa anak ko, "Sige, okey lang." Kasi nga po surprise din po kasi nung umuwi ako nun, eh. Hindi alam po nung anak ko na Saan ka nagpunta nung graduation? hindi po, kumbaga gabi nung bago Graduation. mag-graduation, opo. Ah. Timano pa po na sabi ko sa kanya, ay actually miski noon pa naman po, kahit nandiyan po ako 'pag may special occasion po yung anak ko sa school, na hinahayaan ko yung tatay niya yung umattend, parang gano'n po. Ah. So, Tapos nung pong graduation nung anak ko nung senior high school, actually po nung grumaduate ng senior yun delay po siya ng 2 years kasi yun po yung panahon na siya, na nagloko nagloko. nga po. Tapos yung parents, yung mga teacher niya, ta's nung nakita po nila, siyempre alam din po ng teacher yung istorya namin. Natuwa yung teacher kasi magkasama kami nung tatay Mhm. sa graduation. Ta's sabi nung teacher dun sa anak ko po, "Tingnan mo nga napakasuwerte mo, tawag dito, umuwi pa yung mommy mo para lang sa graduation mo, tapos ikaw puro ka kalokohan." Parang gano'n po. Tapos yun nga po, yun pa. Tapos sabi nga, "Mommy, nakakatuwa naman kayong tignan na magkaibigan pa rin kayo kahit na hiwalay kayo." Yung gano'n po. Mhm. So, hindi Ayun lang po. kayo basta civil, talagang naging magkaibigan pa rin kayo. Bakit sabi nga nila, maraming ganyan, maraming nasabing hindi maganda, nagkasakitan. Bakit napakadali sa'yo ang magpatawad? Kasi tatay pa rin po siya ng anak ko, eh. Kahit anong mangyari po wala na po akong magagawa dun, eh. Parang gano'n po. Tsaka para din po sa anak ko kasi para 'wag na yung lagi kong pinasabi sa kanya, "Nakita mo na kung anong nangyari sa'min ng daddy at ng daddy mo. Sana 'wag na mangyari din sa'yo." Parang gano'n po. Mhm, mhm. Parang S yun lang din po yung pinakaano ko din po sa anak ko, eh. so, Kaya po parang kahit pa inano mo na no matter what, so hindi mo siya siniraan sa anak mo? hindi po. Yun nga po din po yung sinasabi sa'kin na kaya nga po minsan nga po nasasabi na weirdo ako, eh. Kasi Dahil? kasi nga po yung mga gano'ng bagay na po, sobrang laki ng kasalanan po nun sa'kin. Kahit na hiwalay na nga po kami nagawan pa rin ako ng kalokohan, sa pinansiyal pa rin po. Na kumbaga parang ang laki-laki na ng ginagawa kasalanan sa'yo niyan, nagpaano ka pa rin, parang Bakit? papauto ka pa rin. Maliban sa pagiging tatay ng iyong anak, personally sa relationship niyong dalawa, bakit parang napakadali? Ano ang pananaw mo sa ugnayan niyo bilang mag-asawa na kahit wala na, parang napakadali sa'yo na tanggapin pa rin siya in a sense na kaibigan mo pa rin siya. Anong meron? Hindi ko din po alam, si Lord lang din po siguro yun, eh. Ah. Oo, Si Lord lang din po. kasi normally pagka ganun, 'di ba, pagka lalo na kung pinakaano kasi sa mag-asawa is trust, 'di ba? Pag nawala na yung tiwala, ang hirap ibalik, eh. Ang tiwala ang hirap pagtrabahuhan, pero sa 5 segundo puwedeng mawala, eh. So in your case, parang naisa-isang tabi mo kahit yung nararamdaman mong sakit, and at the same time you accommodate him again in your life. Sabi ko, yan talaga yung forgive us our sins as we forgive others for their sins. Napaka-bless mo naman. Ano pa ba? Isang tanong na gusto ko ring malaman. Ano greatest frustration mo sa buhay? Greatest frustration? Yun po, yung sa anak ko din po siguro. Sa anak talaga, no? So ano yung frustration na yun? Yun nga po, kung na siya, na kung hindi magiging maayos yung buhay niya. Kasi wala na po, kumbaga, lagi ko po kasing sa kanya,
Pag hindi mo inaayos yung buhay mo, sino mag-aayos ng ano mo? Parang gano'n po. Nage-gets niyo po ba Oo, ako? oo, oo, oo. Parang Opo, yung parang binibigyan siya ng accountability na hmm, ikaw pa rin ang aayos ng oo, wala ka namang ibang, wala ka ibang kung ano man mangyari sa'yo, wala ka ibang sisisihin kundi sarili mo. Kasi ginagawa namin lahat ng pag-unawa, pag-intindi. Tapos kumbaga kung nagkasala ka na nga tapos binibigay ko pa rin yung mga gusto mo, yung gano'n po. Hindi sa lahat ng oras nandito si mami para intindihin ka, para mhm, saluhin ka, yung gano'n po. mhm. Kaya yun lang po talaga yung pinakaano ko, sabi ko, ah, yun lang din po yung pinagpe-pray ko kay Lord na ano nga po, huwag Talag niyang pababayaan yung anak ko. talagang Mabait naman po. oo, oo. Ay gano'n lang siguro talagang may pinagdaanan lang. Ang maganda sa'yo, hindi mo siya itinaboy dahil nagkamali siya. Patuloy mo siyang inilapit sa'yo, sa Diyos, na patuloy mong inunawa. At sabi mo nga kanina, greatest frustration mo, para bang pag ito nag-fail pa, parang, alam mo yun, parang napakalaking impact sa buhay mo yun. Sa iyong buhay ngayon na pinagdaraanan, may mga bagay ba na nais mo pang sana maayos pa? Sana gumanda pa? Maliban sa financial. Wala po, basta ano lang po talaga ako, eh, anak ko lang po talaga, eh. Talaga? Opo, kasi nga po sa health at problem ko po ngayon na anytime, hindi po natin masasabi. Lagi ko nga pong sinasabi sa APG, magfi-50th birthday pa ako next year ha, gano'n po. Kasi wala po ano, 'di ba po 'pag nagfi-50 ano po, yung may party, ta's yung Oo. mga naglolokohan nga kami, niloloko ko nga ano, sinasabi ko nga po kay doktora, "Paano na lang 'pag nag-50 ako, ilan lang kayong kaibigan ko?" Kayo kumbaga po kunyari wala naman po akong balak na party talaga na ano. 'Di ba po usually diyan yung mga kunyari, parang sa dibu po yung candle, yung Oo, ganyan. oo, oo. Sabi ko po paulit-ulit sila lang din po yung gagawa nun para sa'kin kasi nga po, wala po talaga akong ano, eh, wala po akong masyadong kaibigan. Mhm. Talagang yung APG lang po, tapos yung anak ko, dun lang po umiikot yung ano Hindi, ko. actually, hindi naman natin kailangan maraming kaibigan, eh. Ang kailangan Oo, lang natin yung mga kaibigan na talagang tumutulong sa atin, not even financially, kundi tumutulong para lumago tayo bilang tao, especially lumago tayo bilang mga Kristiyano. Kasi akala ng well, sa mundo, parang kailangan marami kang kaibigan. Hindi naman, kasi hindi naman lahat ng magiging kaibigan mo ay makakatulong sa iyo na, alam mo yun, lumago ka bilang isang. Ang maganda sa atin is matuto tayong mamili ng mga kaibigan na alam nating mapagyayaman natin sila sa pamamagitan ng buhay natin. At the same time, mapapagyaman nila tayo, hindi na sa financial nga, but especially as Christians, na mag-mature opo, tayo. At nakita ko sa iyo yun. Siguro isang factor talaga na andyan, lumalabang ka. It's because you have friends praying for you. You have friends para bang yung mga rara girls na, sige, Rachel, labang pa, dito kami, alam mo yun. So, opo, we don't necessarily have to have many friends. As long as you have good friends, those are already, kung sa akin pa, kayamanan na yun eh. Dahil parang kumbaga sa kasal pa, in sickness and in health, andyan sila lagi para sa iyo, no? Especially ang mga kaibigan mo are Christian friends. Yun ang isang bagay nga. Hindi lang naman yung sinasabi ni Lord that don't be equally yoked with unbelievers. Kundi yung, lalo siguro sa pakikipagkaibigan, we must look for real friends. No? We must pray for real friends na talagang pare-pareho kayong lalago na sabay-sabay. At maganda sa'yo kasi prayer group yung mga barkada mo mismo. opo. Ah, Kaya ayos. hindi rin po ako naiinip dito kasi pagkakailangan ko rin ng kausap, andyan po Ayun. sila, opo. Kaya Kaya nga. sobrang thank you Lord po talaga kay Lord na dinala niya ako sa Comfy kasi nga po sa Comfy, mula po nung nakilala ko yun nga po yung sa APG tsaka nung napasok po ako sa Comfy. Ang laki po talaga ng ibinago ng ano ko po, pananaw sa buhay, sa ayun nga po yung ang mga
ang nakakausap mo puro mga Christian, kaya medyo nalalayo din po ako sa ano, sa kumbaga po yung tawag natin, nalalayo ako sa magulong mundo. Kasi nga po ang nakakausap ko lang palagi puro mga yun nga po, puro mga Christian. Tsaka hindi po naman family ko din naman po. Although yung iba po, mami ko, ano po siya, Katoliko. Tapos mga yung doon po kasi sa lugar namin, may church din po kami. May tito po akong pastor. Okay. Opo. Pero yun nga po, kahit na ano, si Lord, sa kompi po ako dinala. Oo. Kasama ko po yung tita ko. Ayun po. Ang lagi naman po namin sinasabi sa pamilya namin, sa Manukay po, walang problema kahit anong kung saang relihiyon ka, basta importante may Lord ka. Oo. May Jesus ka sa puso mo. Ayun ang mahalaga. May Jesus ka sa buhay. Maaaring iba-iba ang sekta ng Christian church na pinasok, pero ang mahalaga. Ang maganda sa iyo, alam mo address mo. Alam mo kung saan ka dapat lumago, alam mong diyan ka nilagay ng Diyos, kaya kahit nasa abroad ka na, nanatili ka, no? Dahil alam mong diyan ka tinawag. At kung saan tayo tinawag, doon tayo lalago eh. Hindi tayo pwede magpalipat-lipat na parang halaman na binunot mo, tinanim mo, binunot mo. Hindi mamamatay na pagka ganyan. In your case, naging, in a sense, naging madali sa'yo ang journey mo. Although deep inside, alam ko hindi madali, no? Kasi maganda ang simula. Maganda ang mga binigay na pamamaraan ng Diyos na kahit na nasa sitwasyon ka, kagaya ng dyan, nasa Japan ka, pero yung iyong naranasan, yung ipinaranas ng Diyos sa iyo, mga itinuro ng Diyos sa iyo, ay sa awat grasya niya ay patuloy na buhay sa iyo eh. No? Saludo nga ako sa iyo pagkatapos kong malaman to. Palagay ko pagbalik mo dito sa November, marami ka ng fans. Maraming babati sa isa bagay. Ay, Sister Rochelle, lamit ka. Baka po maging 50 na yung kaibigan ko. Thank you, Lord po. Ay, meron pa tayo ilang minuto bago magtapos. At ikaw na, mensahe sa mga kapatiran, sa mga nanonood ngayon, narinig nila kwento mo, narinig nila ang mga pinagdaraanan mo. Ano ang gusto mong ipaabot sa bawat isa? Go ahead. Ayun po, patuloy lang po tayong maniwala na andyan si Lord na hindi niya tayo bibigyan ng problema na hindi natin kakayanin. Tsaka, yun po, lagi lang po, kapit lang po talaga kay Lord. Si Lord lang talaga yung pwede pong tumulong sa atin eh. Financially, sa health. Yun po kasi, yun sa akin po, actually, mababaw pa nga po yung ano ko eh, yung faith ko din po eh. Kasi minsan gaano po tawag doon? Na ano pa rin po ako eh, nayayanig. Nayayanig. Opo, pero ang maganda din po doon, lagi ako nire-remind ni Lord, anak, balik lang. Andito ako, tatanggapin kita. Ayun po. Talagang ganun lang po ang ano ko sa akin talaga po. Pag nagtatampo ako kay Lord, titigil ako. Tapos parang kakalabitin ako ni Lord na, anak, lumalayo ka na. Parang ganun po. Kaya sabi ko nga po, Lord, wag niyo akong bibitawan. Kasi kung bibitawan niyo po ako, sayang naman po yung ang tawag po doon. Sayang naman po yung Sinimulan sa'yo. Opo. Kasi sa totoo lang po, sabi nga po, napakarami kong pinagdaanan sa buhay na kung sa iba-iba, bibigay na po. Actually, dumating din ako sa point po dati na na gusto ko na po magpakamatay sa dami ng problema, sa financial, yun nga po, dun sa asawa ko, na na iniwan ako ng maraming utang, parang ganun po. Tapos, pinoproblema ko pa yung paano papalakihin yung anak ko, parang ganun po. Pero yun nga po, nung napunta po ako sa prayer meeting na kapit ka lang, sumbong ka lang kay Lord, iyak mo lang yan kay Lord. Si Lord lang bahala sa'yo. Yun po. Kaya wag po tayong mananawa, wag po tayong mahihiya na lumapit kay Lord. Ayun po, dahil wala pong imposible po talaga pagka kay Lord po tayo lumapit.
Ayun po. Nangingiti ako sa iyo habang nagsasalita ka. Kasi coming from you, parang di nga, di ba? So, yan yung power of God working in the lives of His people na kung sino pa yung may mabigat na problema, mas siya pang nakakapaghikayat na lumapit kay gusto ko nga yung sinabi mo na, oh, lalayo ka na. Oh, halika dito, bumalik ka na. Which nararanasan ko rin yan pag nagtatampo. Balik lang, balik lang. Ay, minsan ganun nangyayari sa tao, parang nakakahiya nang bumalik, parang eto na naman ako, parang ay, baka magkamali na naman ako uli. Pero doon natin nararanasan yung pag-ibig ng Diyos sa panahon ng kahinaan. Sabi nga ni Pablo, sa panahon ng kahinaan, doon ko nararanasan ang ganap na kagandahang loob ng Diyos. At buhay na buhay ang iyong patotoo. So maraming salamat, Ate Rachel, sa napakagandang narrative ng buhay mo. And I pray that this will inspire others, no? Na hindi lang lumaban, kundi manindigan sa kanilang pananampalataya. Patuloy na lalo pang magtiwala sa Diyos, especially pag matinding-matindi na yung problema. At sa'yo, nandiyan ka pa rin sa mga pinagdaraanan mo, pero you are an inspiration for all of us. So, muli sana ayan, magkikita tayo sa Baguio. Excited na akong mabit ka uli. Finally, sa 29 and 30. At sa mga kapatid kong nanonood ngayon, naway naging pagpapala ang mga narinig natin sa umagang ito na walang imposible sa Diyos. Laging may pag-asa. Laging may magandang mangyayari. Patuloy lang tayo. Ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin ay paraan pa rin ng Diyos upang matuto tayong tumatag. So nawa ang kwento natin sa umagang ito ay tunay na naging isang inspirasyon para sa ating lahat. Muli po, Sir Rachel, muli maraming salamat, magandang umaga. At sa lahat ng nanonood, magpapaalam na po kami. See you again next Saturday. God bless po, mga kapatid. 2 Timothy 2:2.